Yun, so muli po kita nagbabalik dito sa ating live feed dahil mahina ang signal kanina sa may pag-itanan ng Tigwi at saka ng Kabuyo, kaya kinailangan kong putulin, o actually yung internet na mismo ang nagputol dahil sobrang hina nga ni. So malapit na po kami sa may Punta, yung mga taga Punta, Kabuyo, Sitio Punta, Barangay Kabuyo. Kailangan ko lamang si Lito na antabayanan dahil itong area na ito po ay isolated. Kumbaga ay pagkatapos nito wala na masyadong kabahayan. Kaya ayun siya, naglalakad pa rin. Kaya kailangan ko munang antabayanan siya. Malapit naman na po ito sa bahay. Siguro mga ilang kilometro na laang ang layo at nasa bahay na po siya. So pansamantalang sa amin muna matutulog si Lito ngayong gabi. At pero apasyal ko muna siya baka sa may Puktoy. Apasyal ko sa Puktoy. Oo. So ayan si Lito naglalakad. Ang kagandahan po ngayon dito sa Marinduque, kung napapansin ninyo mga kababayan, may ilaw na, street light po yan, proyekto nila Congressman at ni Governor Velasco. So may mga street light, ano po ito, solar light na ang paikot sa circumferential road. So ayun si Lito, naglalakad, ayun. Pinatay ko lamang para yung ilaw para makita niyo yung yung yan siya, naglalakad yon. So malapit na po, mga ilan ba, hindi ako marunong po masyado sa sa estimate ng layo. So pero malapit na po ito sa amin, kaya mamaya-maya, hi, shout out Gilbert Sore, pinsan ko diyan sa Kabuyo at Buangan. Maya-maya po, pag wala na masyadong tao, pag nakalagpas na kami dito sa area na wala masyadong tao, iwan ko na siya para ako yung magdire-diretso na dahil malapit na ito. Alam nyo po ako napapagod ay sa nakakatuwa si Lito sapagkat ang dami rin pong mga nagpapicture sa kanya, and plus ang nasasalubong niya daw dito sa gabi mga daw mga lasing mga lasing, baka makasalubong ng ngis-ngis yan, yung daw bungis-ngis yan po, maingat po kayo. Sa amin ay merong bungis-ngis sa may bahay na doon sa may barangay namin. Hi, Hil Halos Las is watching. Itong lugar na ito na katapat nung inapagdaanan ni Lito ngayon, ito ay sa ating kaibigan kay Kuya PH Manguera. Kuya PH, panoorin mo ito dahil ito na yung inyong facility. Ito yung inyong parcel of land. Yan, malaki ito. Ang kabila po niyan ay lakas naman ng ilaw ni Koyang. Koyang, bababaan yung ilaw mo. Ano na? Yan, so ang area po dito ay dagat yan. Kaya mukhang yan, si Lito, yan, naglalakad pa rin. Sabi ko, Lito, dayaan na yan at gabi naman na. Ay, hindi talaga, ayaw pumayag. He is true to his commitment and true to his words. Yan ang pinakamaganda. So shoutout po sa mga taga Kawit DJ, si Hil Halos Lasso. Sabi ko, pwede bang dayain mo na yan at total naman gabi na at saka malapit naman na, sumakay ka na din sa sasakyan. Ay sabi niya ay hindi daw gaon yun dahil mahalaga pa rin yung nagsasabi ka ng totoo. Sabi nga dun sa isang paborito kong nabasag na naman itong aking pala. Be honest even if others cannot, even if others do not, even if others will not. Sabi yan, maging honest daw sa lahat ng bagay. Lapit na siya. Pag ito pong ilaw ng sasakyan ay pinatay ko, ito po ay makikita ninyo, maliwanag na rin po dito. Paikot po yan ng Marinduque kasi meron na po tayong street light. Di po ba ang ganda? Kita nyo po yan. Meron ng street light. Yan. So pinatay ko yung sasakyan. So medyo hindi rin nakakatakot. Wala po bagang wakwak dyan, sir. Yung baka may makasalubong kayong wakwak. Wala na. Nag-alisan na sa Marinduque. Ayan, nanonood ngayon ang mga wakwak. Yan. Wala na din sa Marinduqueng wakwak. Wala na rin sa Marinduqueng aswang. Nandyan na sa Maynila at nag-alisa na din sa atin.
Shout out naman po sa mga taga Bugnuyan, sabi ni Wilman Rehano. Hi sa mga taga Bugnuyan, kumusta po kayo? Yan, ang lakas ng ulan dyan kanina sa Buwak, Tugasan, lalong-lalo na dun sa Libtangin. Pagdating naman din sa Torrijos, wala namang ulan. O buti nga ni Atsilito ay maayos na makakauwi. Sobrang lapit naman na po sa amin yan. Mamaya po, yan ay nasa amin na. Nakita ko kanina yan sa Buena Vista DJ. Pinapakain ko muna. Tumaas lang po siya ng kamay. Oh, salamat kabayang Marlo Milambiling. Napakabait talaga ng ating mga kababayang Marinduqueño. So, si Lito is a friend of mine. Dahil nung kami po ay nabigyan ng pagkakataon na inisponsoran ho kami ng US Embassy at ng DENR para sa isang ang tawag po ay Project Alagalaan. Ito po yung pangangalaga sa kalikasan. Ay isa po si Lito kasama si, kung kilala nyo po ang sikat na artista ni si Antoinette Tos, yung dating katipan ni Dingdong Dantes. Ay si after ho kasi ng stint ni Antoinette sa show business, siya po ay nagtayo nung tinatawag niya na Planet Cora. So kami po ay mauwi dyan sa Holy Week. See you mga kababayan, Hil Halos Laso. So Planet Cora, and then si Lito at saka si Antoinette back then, mga ilang taon na ba yung nakakalipas, ay sila po ay mga resource speaker namin. Kaya nagkapalagayan kami ng loob, sina Antoinette Tos at saka si Lito de Viterbo. Tapos sinuruan niya kami yung tungkol dun sa Leave No Trace Principle, and then Leave No Trace Principle or LNP. Siya naman po ay naging speaker kasi nga po siya ang nagtayo noong Leave No Trace Philippines. At siya po ay nag-aral din sa Estados Unidos para dun sa Leave No Trace Masters. Yan. So good evening po, pa-shoutout po sa Rolyoque family sa Buangan, Mabukda, Torrijos, Marinduque, sabi ni Wenlin Diaro. Yan, nabilis na. Shoutout po sa family Natal, Laro and Marciano ng Buwak from Hong Kong. So to continue, naging ano po siya, sabi niya sa akin, gusto niya daw bumisita sa Marinduque. Parang that was 2019 or 2018 before pandemic. Pagkatapos ay inimbitahan ko po siya dito at nakapunta nga po siya dito. Nagpunta naman kami sa Mount Malindig. So pangalawang pagkakataon na po na pagbisita ni Lito dito sa Marinduque. So sinara ko yung sinara ko yung ilaw. Yan, may sasakyan. Para makita ninyo na napakaliwanag na po dito sa circumferential road ng Marinduque, sapagkat naikabit na ang proyekto ni Congressman Velasco at ni Governor Velasco na solar light o LED tuloy, solar light. So going back to my story kanina, so nagkapalagayin kami ng loob. Sabi niya gusto niya pumunta sa Marinduque. So sabi ko, sige, punta doon. At alam mo naman po, ang mga Marinduqueño ay napakababait at mapag-istima sa mga bisita. So kaya sinamahan ko po siya sa Mount Malindig dati. Umakyat kami ng Mount Malindig kasama yung ilan sa aming mga kaibigan. Pagkatapos, sabi niya after pandemic, actually matagal na niya itong plano. Sabi niya ay pagbalik ko sa Marinduque ay iikutin ko ang Marinduque sa pamamagitan lamang ng paglalakad, dahil ang Marinduque ang tinuturing nga po na sentro ng Pilipinas dahil nandito ang Geodetic Center of the Philippines. So uumpisahan niya pong lakarin ang palibot paikot ng Marinduque. At ito po ang simula ng kanyang paglalakbay sa buong Pilipinas. Yan, ito po ay simula, ulitin po natin, simula po, inumpisahan niya po yan sa Marinduque sapagkat para maging historical, dahil ito nga pong ating isla ang tinatawag na Geodetic Center of the Philippines. So dito po nandito yung mother of all mohon sa buong Pilipinas. Kaya sabi niya, kung siya man ay ikot sa buong Pilipinas, uumpisahan niya sa Marinduque. Kaya inumpisahan nga po niya dito sa Marinduque, at sa mga susunod po na mga buwan ay lilibutin naman niya ang iba't ibang mga probinsya sa buong Pilipinas
ganyan din po ang kanyang gagawin habang naglalakad. So sobrang malapit na po kami sa bahay, kaya sa ilang sandali lamang pagkatapos po nito ay akin na po siya munang iiwan, at para naman maghanda kami ng pagkain sa bahay. Oo. At ahanda ko na rin yung kanyang atulugan. Kasi bukas po ng umaga, madaling araw, medyo challenging ito. Ito dalawa kasi nakita ko yung itinerary niya. Ito yung area na medyo challenging. Yung pag-akyat po dyan sa may bayan ng yung galing sa bayan ng Buena Vista patungo sa may paakyat sa Timbo. Paakyat sa Timbo, Sihi, tapos sa Buena Vista Road, tapos diyan sa Malibago pababa sa Sitio Banokbok, Barangay Kabuyo. Yan ang medyo challenging talaga. Pero pagdating naman po dito sa area na ito, patag na po yan. Kaya kailangan niya rin magpahinga mamaya dahil bukas ay maaga naman siyang tutulak at maglalakad muli. Patungo naman po mula dito sa Torrijos, patungo naman po sa Santa Cruz. Malayo-layong hayhayin din po yan. At ang Santa Cruz ay yung area dito sa may Santa Cruz, sa may Torrijos, patungo dyan sa may Kagpo. Ayan, medyo pataas din po yan. Kaya medyo challenging, kaya kailangan niya rin magpahinga mamaya. Marlo Milambiling is watching. Nakapain po siya kanina nung nakita ko medyo may awa po ako naramdaman na naglalakad. Pero okay lang daw po siya. Bibigyan ko sana kahit tubig. Kaso napataon na wala mala ang tindahan sa kahabaan nung nadaanan ko po siya. Pasensya na rin po Sir Lito. Nagmamadali po ako kaya hindi ko po ikaw nabalikan. Ingat po sa inyong paglalakbay sa aming sa paglalakad sa aming lalawigan. Sabi ni Kabayang Marlo. Okay lang, hindi po naman siya hindi po siya yan po talaga igayak, prepared po yan. Yung may mga inumin po siya dun sa loob. Kaya nothing to worry, Kabayang Marlo. Kung hindi mo siya nabigyan ng tubig, it's okay. Kasi siya po talaga ay prepared. Yung kanya pong bag, yan po ay may mga laman na tubig. Yung kanyang bag po pala ay sponsored ng Deuter. Tama ba yung pronunciation ko? Deuter? Opo, matagal na pong partner niya ang Deuter. So sa bawat lakad niya at bawat trekking na ginagawa niya ay binibigyan po siya ng Deuter bilang kanyang major sponsor. So ano pa ba yung mga sponsor niya? Yung damit niya ay Lagalag. So sponsor din po ng Lagalag yung kanyang damit. Hindi ko lang alam kung sapatos niya. So yan, ganyan po talaga si Lito. Sabi ko kahit naawa po ako, sabi niya, ba't ka maawa sa akin? Kalakas-lakas ko, baka mas malakas pa nga ni ako sa iyo at baka mas healthy pa ako sa iyo. True enough, napaka-healthy po niyan. Dahil nga, sanay na sanay po siya maglakad. So pansamantala ko na siyang iiwan dahil sobrang malapit naman na po ako sa amin. Sige nga, mag-comment daw po nga ni kayo kung payagan nyo akong iwan ko siya. Malapit naman na po ako, siguro mga 5 minutes from here. So, pero para sa kanila, mga baguhan, baka malayo pa yun sa kanila. Pero malapit na po yun sa amin. Tsaka wala kasi dito pang pero sobrang malapit na po yan. May superfood siguro po na baon si Sir. Malakas po talaga siya. Meron po yung may food. Meron po yung chocolate na mga parang mga maliliit na chocolate na inakain niya. Nakita ko parang patuka sa manok nga ni po parang nakita ko ano to, patuka sa manok. Parang patuka sa manok yung inakain niya. Mga chocolate. Tapos hindi po siya nainom sa hindi po siya pwedeng rin bigyan ng hindi niya po inatanggap kapag mga bottled water. So kailangan niya po ay mahingi lang po siya ng tubig sa mga bahay-bahay dahil meron po siyang sariling lagayan ng tubig. Kasi iniiwasan niya po na mag-iwan ng basura. Sa paglakad niya po sa buong Marinduque, nasisiguro ko po na wala po siyang iiwan na basura dito sa Marinduque sapagkat halimbawa siya po ay nauhaw, hihingi lang po siya ng tubig sa karinderya o sa mga bahay-bahay at yun po ilalagay niya doon sa kanyang baonan. Hindi po siya bumibili or hindi po siya tatanggap ng anumang tubig na nakalagay po sa
bottled o sa mga bote o yung tinatawag na bottled water. Hindi po niya yung tinatanggap at never po siyang umiinom sa mga plastic sapagkat yan po talaga ang kanyang advokasya. Noon pa man, napaka-consistent po niya kahit nasabihin namin wala man nakakakita sa iyo, kami lang mga kaibigan niya. Pero hindi niya po talaga ginagawa. Kaya kaya hindi po niya talaga yung ginagawa na dayain yung kanyang sarili. Never po niya, sa tagal ho namin na nakita ko yan at mga ilang mga pagkakataon na nakasama ko po siya, never po niyang ginawa yun. Lagi nga ni kami napagalitan, oy, huwag kayong masyadong huwag kayong kapag kung sakasakali na talagang hindi maiwasang gumamit ng plastic, siguraduhin lamang na recycle ninyo yung plastic na yun. Yun po yung lagi niyang inasabi sa amin. Yan. So, napakabilis na naman po ng ito na lang naman yung isolated po dito na walang kabahayaan, kaya iiwanan ko na po siya sa area. Sabi niya, napakababait ng Marinduque, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal ng mga Marinduque. Sabi niya sa akin kanina. Kaya natutuwa naman po ako sa mga kababayan po natin na hindi po siya pinabayaan at talagang pinakita niyo po yung pagmamahal niyo sa kanya. Maraming salamat po sa inyo. Talagang sabi ko, talagang hindi ako nahiya dahil may mga kababayan akong sadyang napakabubuti na talagang bagamat wala ako dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay masasamahan ko po siya, pero pinakita niyo po yung pagmamahal ninyo kay Lito bilang isang dayuhan at bilang isang bisita natin dito sa Marinduque. Yan. So kaya maraming salamat po. Ako sabi ko sobrang proud ako na ako ay isang Marinduqueño sapagkat lumaki ako sa lugar na ang babait talaga ng mga tao. Totoo po yan. Kaya nga ni po kahit bata pa ako, pinili ko na po kahit na ang ganda ng oportunidad para sa akin sa ibang lugar, sa Maynila or sa ibang bansa, pinili ko po na bumalik dito sa Marinduque at dito po ako magserbisyo. Yan. Diba? Binida yung sarili, ang bida ngayon ay si Lito. Nandito na kami, Region Rio Florido sa may Salambanog. Punta na pala ito, Salambanog sa Kabuyo, Torrijos, Marinduque. Malapit na po ito sa bahay. Buti na lamang talaga, patayin ko po yung ilaw ng sasakyan. So pinatay ko yung ilaw ng sasakyan. Ang ganda na po ng daan, circumferential road na po ang daan natin. Ang circumferential road po natin ay meron ng ilaw o meron na pong tinatawag na solar light. Yan. So nagugulat, nakakatuwa yung ilan sa ating mga kababayan. Oh, ito pala aking kapatid. Oh, tara na. Ikaw na magsundo sa kanya. So sinundo na siya ng kapatid ko. May kasamang aso. Punta ka dito, Tita Laga, pakita mo yung aso mo. Yan si Tita Laga, may kasamang aso. Talaga dali, pakita ko sa sasakyan. Sinundo na siya ng kapatid ko. At sobrang malapit na po sa bahay. Punta dito sa may harap ng sasakyan, pakita mo yung aso. Pakita mo yung aso sa likod. Ayan, yung aming aso. May aso kami. Sinundo na siya ng kapatid ko kasi kala po niya ay hindi ako madating kasi galing po ako ng Buwak. Yan, pero yung aking kapatid, hello! Kabayan, yung aking kapatid ay sinundo na, sabi sa bait talaga ng mga kababayan natin. Sinundo na siya ng kapatid ko na mayroong aso sa likod. Ayun yung aso. Yan. Aming aso po yan na napakataba. Yan, talaga namang etong lugar na ito ay aming property. Ay, sa bahay. Sa Buangan po. Buangan? Dito po. Malapit na naman po. Salamat po. Saan po kayo? Gasan po kami. Gasan pa, yan, kabayan, naka-live ako. Shoutout, anong pangalan na po? Yung pala to. Si Sir Jun ito? Arjun. Si Sir Jun pala ito. Dito man din kay Bukal. Dito man din, sa bahay po siya matulog. Si Sir Jun pala. Sir Jun, dito nga kita sa may ilaw. Ayan. Si Sir Jun ng Dole. Saan po kayo galing? Rides kami. Nag-rides kayo. Sino po mga kasama nyo? Epo. Ebo. Malapit lang po yung bahay namin dito. Si Sir Jun ng Dole. Ito kay Bukal, yan? Kay Bukal Mel and Cabo. Alam nyo po. Ayan. Ingat po kayo, ha? Ingat. Ayan, ang ganda na sasakyan ni Sir Jun Moreno. Daming Moreno dito. Oo. Ayan, so, bye-bye po.
Sir June ng Dole. O yan. So, malapit na siya. Ayan. Ito naman ang aming bundok. Yan ang aming property. Yan ang aming bundukan. Napakalawak na bundok namin yan. Nandito si si Bucalmel and Cabo. Ayan Kita ko yung sasakyan ni Bucalmel. Ayan nga Yan sasakyan ni Bucalmel. So, nandiyan si Bucalmel. Ngayon sa kanyang property. Beach house. Ana Maria Arcilia, nandito si Bucalmel, Bucalmel and Cabo. Yan siya, Bucalmel. Nakita ko si Bucalmel nandun. Yan. So, yan ang kanyang house. Magkapit bahay lang kami ni Bucalmel. Actually, siya pala ang chairperson ng Committee on Tourism, Dapat nga i-appreciate niya si Lito. Joke lang. Lito, iwan na kita. Malapit na. Siya naman ang kapatid ko. Bye-bye, Lito. See you later. Ayan si Lito. Ayan. Malapit na yan. Nandyan na kami. Sobrang lapit na namin. Mararaanan niya sa amin. Sa may Palomares family. Nandito na. So, iniwan ko na po si Lito. Dahil, in fairness, iniwan ko na si Lito. Kayo sir, dapat paggabi na matulog naman kayo. Sa daytime ka po lumakad. Matulog na po siya. Dahil dito na naman po ang bahay namin. So iniwan ko na siya. Yun lang, hindi ko alam kung may pagkain dito sa bahay. Yun, so iniwan ko na siya. Naglalakad dahil sobrang lapit naman na po. Dahil nandito na ako sa bahay namin. Alright. Ang tanong ko ngayon, napakain ko ngayon kay Lito. So, yan, nandito na po ako sa bahay. At kita ay mapasok na sa ating bahay. Nakakatuwa, sina Sir June, nakita ko pa siya. Oops, yan. Oops, yan. Nagulat si ate. Saglit lang po ha. Yan. Oops, yan. Bakit ganito dito? Dito na kami sa bahay. Ano yan? Ba't may sumangyat? Sige. Sarap itulog yan siya. Masarap itulog yan. Kakwentuhan muna kami bago siya tumulog. Miss ko na ang bahay ninyo. Nakita mo si Bucalmel nandun sa kanyang beach house. Mapunta kami mamaya sa White Beach. Bakit gaon? Hala. Ganda. Oops, ya. Ito po. Dami kasing mga balandra na puno. Nakakamiss dyan sa atin, sir. Oo nga. Laka. Ang dami ng puno dito. Oops, yeah. Oops. Bakit? Bahura. Yan. Hello. Sabi nila, abigyan daw ng pamasahe si Lito. Baka wala daw pamasahe. Hindi naman. Ipagluto mo DJ ng tinola na may kapaya at luya tanglad. Ang sarap ihigop ng sabaw. Wala nga po dito Wala dito Ayan na si Lito, papasok na sa bahay namin. Welcome Lito. Di ba? So maya natin na andito na siya. Kunin muna natin ang ating mahiwagang dala-dala lagi natin para pag may mga balita. Yan, dala natin ang ating mic. Hi Marjorie Gutierrez. Dito na kita, dumating na kita sa bahay natin para dito muna matutulog po si Lito sa bahay. Mamaya ko patayin ang sasakyan. Hi po sa ating mga kababayan. So welcome Lito, welcome back. Nung pumunta dito si Lito, ay dito rin siya tumulog sa bahay. Hi Lito! Kumusta ang dala-dala ko talaga yung mic? Ito po yung kasakasama ko palagi. Ang kasakasama ko palagi yan. Yang kasama-kasama ko palagi. Kumusta Lito? Wala kitang pagkain. Grabe. Dahil galing po ako sa
Dahil galing po ako sa Buwak, ang dami ko po mga trabaho. So dito muna si... teka, interviewin ko nga si Lito. Sige, dala-dala ko kasi ito palagi, nasa sasakyan palagi yan, para pag may biglang balita, yun, pwede natin siyang pwede natin siyang ibalita sa Marinduque yung ano po. So Lito, kumusta ang lakad mo? Well, it's been a long day. Hot and it rained. Usually ba kapag ganyan naglakad na malayo, ano bang advisable? Tumayo or umupo na? At tumayo lang muna. Tumayo lang muna. Wag mo nang uupo. Actually, when I tried to sit earlier, kanina sa road, nahirapan ako maupo. So I stayed. Teka daw muna ako, steady up. nakalimutan ko, kailangan ko pala magsuplabalis sa yung suplabalis. Baka ako'y mabalis mo. Ano yun? Oo, yung Ano yun? suplabalis. Ano ba ang suplabalis? Halimbawa, usog, oo. Dito usog, sa amin. Suplabalis, baka ako'y may balis ha? Wala akong usog. Because I don't believe in usog. But if you do, go ahead, whatever you have to do. Yung aming aso, oh. Yeah. Oh, hala, oh. Kasama ba ang aso? Do whatever you have to do. Yeah, so, ayan. So, kumusta ang biyahe mo Lito? Ang biyahe tuloy, ang lakad mo Lito. Ang layo ha? Gasan hanggang how many kilometers yun? That's 40 kilometers from Gasan to here, to Buwangan. 40? 40. That's 40 kilometers. And it took me, I started at 7 a.m., 6:50 actually. And I finished, what time did we finish? What time did we get here? 9:20. 9:20. That would be 15 hours. 15 hours of walking in hot sun. And of course, there's been rain. So, butin lang, I have... Saan ka nabutan ng ulan? In here, in Torrijos na. Then earlier, Benavista, I think, it rained. So, buti lang I have my umbrella. And for the Lagi ang handa. I have the sombrero. Yun. But you know what? Teka. Lito. Teka po. Greetings from the Netherlands, Europe, Ton GR. Hi. Oo. So, kumusta po? May audio po ba kami? Pakikomenta daw po kung may audio kami. Dahil interviewin ko muna si Lito. Tita Lagawa, kadongan nita, interviewin ko si Lito. Okay. Bago kami. Kakatuwa. Instant celebrity ka, ano? So, mga kababayan, nandito na kami sa bahay. Galing po ako ng Buwak dahil meron akong klase kanina. Nagaturo po ako sa Marinduque State College. Dito daw kita. Pakita natin dito. Pag Saturday po ay nagaturo ako, kaya sabi ko hindi ko siya masasamahan kanina pag alis niya ng Gasan. Pero sabi ko, siguro, di talaga, baka walang ilaw. Sabi ko, baka pagdating na, baka mamaya-maya wala ka, nasa bahay ka na. Pero naabutan ko pa po siya sa may pag-itanan ng Barangay Tigui at Barangay Kabuyo, dun sa may Yamog. Doon ko siya nakita. Sabi niya, sabi ko, wala nang problema dyan dahil nung pumunta po siya, tinakot ko, sabi ko, may aswang doon sa may baba ng Kawayanan, doon sa may Kawayanan. And true enough, alam naman nila yung Kawayanan, pero inantabayanan ko na po siya mula sa Mayamog hanggang dito. So, kinonvoy ko na po siya dire-diretso para mas safe yung kanyang travel. Pero, ina-assure ko naman sa kanya na wala pong mangyayari sa kanya, lalong-lalo na nandito siya sa Marinduque na itinuturing nga na second most peaceful province in the entire country. So sabi ko, ang babait pati ng Marinduque, Marinduqueño. So tanungin natin Lito, pwede mo bang ibaba mo na yung sponsored na bag na Deuter? Yan po ay sponsor ng Deuter. Yan ang pinapagamit kay Lito kapag meron siya mga ganitong mga activity o trekking o lakad. And of course, ang kanyang damit mula naman sa Lagalag. Lagalag. So how your experience from Gasan, kasi umalis ka doon sa Gasan kanina at patungo dito sa Torrijos. How was it? Well, it's been a long day. It took me 15 hours from Gasan. So I started around 7 a.m. and we got here around 9:15, 9:20. So that's around 15 hours. But originally, we planned it to just cover 12 hours. Based dun sa itinerary mo, 9 p.m. ka talaga madating dito. 9 p.m. talaga, yes. But actually,
because of the amazing response, reception of the people are on the streets, grabe, they actually anticipated that I'll be passing their houses, and they iba nakagrupo na para magpa-picture, at there are people who actually run after me, chased me to bring me food. Totoo talaga. As in, Oo nga. So, pinaliwanag ko sa kanila habang na mas hindi tatanggapin ni Lito yung mga nasa plastic like bottled water kasi pipiliin niya po na humingi ng tubig sa mga karinderya kasi ang kanya pong goal ay matapos ang paglalakbay na ito, ang paglalakad na ito sa buong Marinduque na walang iiwang kalat sa Marinduque. Pero yung mga bagay na yon pag-uusapan natin mamaya dahil ako po'y nagutom na. Alam ko si Lito nagutom na at wala pa po kami akainin dahil wala pong tao dito sa bahay. Prepare pa po kami ng food for Lito. So, again, Lito, continue what you are, kung ano yung sinasabi mo kanina. yeah, thank you. Yes, syempre, thank you rin for the support. At yun nga, thank you to... thank you to the people of Marinduque. It's been an overwhelming experience. Medyo, it caused delay, but it's been a positive delay. Kasi, pero, totoo na there were people who actually chased me to bring me food, including water in disposable container. Then, that gave me actually an opportunity to explain to them. Sabi ko, I had to politely, nicely refuse the offer and explain to them that I have an objective that I will not be producing or leaving trash here. So, I politely declined. Pero yung food, I accepted the food. But the water, I declined politely. Or pwede ba yung isalin sa ano mo? Still you have that Mag-iiwan ka pa rin ng yes. trash, di ba? Oh. But yung iba naman, when I eat at the karinderya, that merong water doon, then I explain that, then himingi ako ng water. So that's where I refill my water bladder. So okay lang. So sabi ko nga po sa mga kababayan natin, doon sa kanyang bag na sponsor ng Deuter, nandyan na po ang kanyang pagkain at ang kanyang mga anong tawag dito? Ito yung water, may water container sa loob, tawag doon water bladder. And there's a hose, basically. There's a hose that you don't have to open your bag. And you just roll it. Doon lang iinumin. So limited din yung may inom mong water. No, you can drink it as much. Yes. Okay. But the thing is very convenient. You don't have to grope inside your bag, and you just you can seal it. Correct. Right. Okay. Also sabi ko, Lito, dayain mo na yan. Malapit naman na. Sakay na lang din sa sasakyan. Very consistent talaga si Lito and very true to his promise and to his commitment. Well, there's also been instances on the streets like that. Some people with vehicles, they actually offer me to get a ride. Mas kayo dayaan na natin yan. Sabi ko, hindi po pwede. Kailangan kong lakarin to. So, but then, of course, they're joking. So, to make fun. And there are also some group who actually invited me into their house. And also, they took time. So, but this is positive kwentuhan. So, yun. Very good. Very nice. Thank you very much. Ang bait ng mga napatunayan mo lalo na ang babait talaga ng Marinduqueño. Ano? Right. Yeah. Very yes. And Totoo ba? yeah. Yeah, kasi nga talagang hinapon. Patayin ko lang yung makina. Okay. All right. Ikaw mag-report dyan. So, this is live on Facebook. Ayun. Okay. So, yun nga. Thank you very much, Marinduque. It's been we completed 2 days. I plan to complete this in 4 days. We still have 2 days to go. Meaning, halfway pa lang tayo sa objective natin to. Okay? So, tomorrow is another day to continue this quest to be the first mountaineer to circumnavigate Marinduque on foot. Okay? That's on foot without any use of help. Okay. Lito, meron may comment kasi doon na parang they are saying na meron na doon nakaikot dito sa Marinduque and parang they are saying na mountaineer. Pero ang pwede pala nating i-claim ay maliban sa hindi ko alam kung na-record yung kanyang pag-akyat na yun o yung pag-trek o yung paglalakad niya yun around yung circumnavigate
around the province, no? Pero ang isa pala na magandang i-claim dito, I realize habang bumibiyahe ako patungo dito sa Torrijos, yung iikot sa Marinduque na walang iiwang kalat. So hindi natin alam kung ano yung ginawa nila before. I'm pretty sure meron silang iiwang mga kalat. Pero ikaw, talagang as in zero. Wala talagang kalat, ano. So, I guess, pagpapahingin muna natin si Lito, no? At we-prepare po kita ng food o ng pagkain natin dahil wala po kaming pagkain ngayon. Pero meron naman atang malulutuin. So, ipapasyal ko po muna kayo. May gusto ka ba bang sabihin? Ano yung mga expectation para doon sa mga posibleng makakita at makasalamuha ka habang ilalakarin mo ang Torrijos Road going to Santa Cruz. So, bukas ang expectation. Tomorrow, it's going to be shorter than today. Tomorrow will be 30 kilometers from here. From Buangan, Torrijos to Santa Cruz, I computed it to be more or less 30 kilometers, shorter than today, yes. So that would take me around 10 hours to finish. Okay. So, Yes. bukas po ay patungo naman sa Santa Cruz. At dyan po sa edificio, siya mag-i-stay. Hi, Kina Vince. At sa mga kababayan natin sa Morion Mountaineers. So, bukas naman kita-kita po dyan sa Santa Cruz. And then, on Monday morning, tutulak naman mula sa Santa Cruz going to Back to Mogpog. at yun po ang pagtatapos ng kanyang pag-ikot sa Marinduque. Panalangin ho natin na sana talaga ay maabot niya ang mission niya na lakbayin ang Marinduque sa pamamagitan ng dalawang matatayog na mga paa at walang iwang kalat sa probinsya. Thank you very much, Myong. Thank you very much for the support. Really, overwhelming support. Pag medyo pag-interview na ho ka mayaman, mag-one-on-one muna kami kung hindi pa siya matulog. Kami kakadlas na kanila. Gusto kong nagaliwanag kasi may mga nagsasabi doon na parang, ano naman ang mapapala niya? No, maganda yun. Maganda yung pag-usapan. And may mga tao talaga na ganun yung mentality. Siguro it's about time. This since ang dami na rin mga nagpapicture sa inyo, you became an instant celebrity in the province. Let us use this opportunity, this platform, mas educate pa natin ang mga some are asking ano daw tayo nagkakilala, and nagkakilala ho kami sa isang pagkakataon na may kapartisipasyon. Ang ingatan po ang kalikasan, lalo na ang Marinduque. Ngayon po ay buwan ng Marso, kung inyo po matatandaan, taong 1996 nang pumutok ang isa sa itinuturing pinakamalalang nangyari sa kasaysayan ng mundo. Ayan, so babalik sabi nila, ikaw daw ba ganyan putukan? Ano daw po yung lanto? To form. Okay. Pero I tried to prevent it from progressing. Okay. So, Nag-change ako ng ng medyas. sa medyas siya. Yeah, thanks. So, sa bahay muna at dito tayo. Wala kitang pagkain.